Dapat kung anong pumaysik sa inyo, tingnan ninyo ang situation. Ha? Mayroon nga akong isang nakausap na isang retired nung pumunta ko ng Veterans Memorial Center. Sabi niya, sir, ako sir, nagsusubaybay sa inyo. Sabi sa akin. Nagulat ako, akala ko kakilala, hindi pala. Silang mag-asawa, nagdebate sila. Ha? Silang dalawa nagdebate. Nag-aaway silang mag-asawa dahil yung lalaki, naniniwala sila, yung sundalo, naniniwala siya na yung mga sinasabi namin may katotohanan kay Supremo at saka sa akin. May katotohanan na para sa bayan. Ito. Okay mga kababayan, ito ang aking panibagong reaction ngayon. So hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe, Rob Ipoy. Maraming salamat. Itong mga mainit na reaction dito kay Colonel Mitran ay talagang mainit ito ang kanyang mga expose. Panoorin natin ito tuloy-tuloy bago natin ma-reactionan. Itong misis naman, ang opinion niya, ang sabi niya, hindi, pare-paras lang sila, puro hanap buhay lang yan sila, kita-kita lang yan sila, sa vloggers, sa viewers, they are only after for the kita. Ha? Yun yung, yun ang sinasabi nila lagi. Hindi, sabi ng babae, hanap buhay lang yan, sabi niya. Hanap buhay lang yan sila, hindi ako niluwa. In short, nagdidebate talaga sila. Lalo na nung nalabasan ng complaint ni Gagong General de la Torre, uma-action siya na kumbaga uma-action siya dahil sa utos, hindi dahil sa konkretong ebidensya. Hindi pa nga kompleto yung ebidensya, gumawa na sila. Ha? Tingnan ninyo, the act of inciting to sedition, may nangyari, may kumilos at nagpilyur. Yun. Bakit? Meron ba kaming ginawa? Wala pa kaming ginagawa. Kung may ginagawa kami, that's na now. Ibig sabihin, takot na sila kasi inunahan inunahan pa kayo Takot sila maunahan. Wala pa kaming ginagawa Ang hinihintay namin dito, ang taong bayan. Kaya kayong taong bayan, kayo ang unang kumilos at tutulungan namin kayo because we are here, the leaders ninyo na lalabas kung aapihin kayo. Hindi kami ang mauuna. Hindi kami ang mauuna. Kayo ang mauuna at pag marami na kayo at talagang galit kayo at inaapi kayo, that's the time lalabas kami para ipagtanggol namin ang taong bayan because the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines hindi nagsusuporta sa taong bayan. Sa ngayon kasi ang mga Pilipino ay talagang takot ngayon lumabas sa lansangan dahil baka sila ang patahimikin. Kaya nga hindi talaga nagkaisa ang mga Pilipino. Bahala na kung mabangkrap ang ating bansang Pilipinas, basta sila ang mga Pilipino ay takot talaga makiisa. Kaya ayaw nila lumabas. Pero kapag magkaisa tayong lahat, yung ayaw na sa administrasyon ni Marcos, magkaisa, patungo tayo ng EDSA o Malacanang, tapusin na sana kung talagang ipagtanggol natin ang bayan. Take note Diba? Once ang EFP, PNP, hindi kayo dinipensa na winawalang ako, that's the time now. Lalabas kami. Excuse me. Wala kasi yung ang mga PNP at military, nagmamanman lang yun. Kung marami ba mga Pilipino nga lumabas, kung maraming mga Pilipino, sana doon na yun sila papasok ang mga military. Kaya sa tingin nila,
siyempre, may masuka nila, wala naman. Di ba? Sila din sila din ang kawawa. Dapat magkaisa ang mga Pilipino, patalisikin ang bangag. Ganon sana. Lilitaw kami kung inaapi kayo because AFP, PNP, hindi sila lilitaw. We will disband the armed forces, the Philippine National. The power is coming from the Tama. people. Di ba sa prayer, we, the supreme Filipino people. Ano ba yung we? Di ba tayong lahat? Tayong Pilipino? Oh. Nasaan yung AFP doon? Asan yung Marcos doon? Ando siya nakapasok sa we. Di ba? Yun yung intindi natin. Kasi ang hirap sa atin, mga Pilipino, hindi natin nakikita ang karapatan natin. Kaya nga, very good yung 1987 Constitution. May bagay lang doon na babaguhin. I-kuha natin. I-reforma lang yun. Pero yung preamble, pasok na pasok sa ngayon. Ha? Kasi nga, we the sovereign Filipino people. Alam niyo mga kababayan, ito si Colonel Mitran at saka si Captain Dado. Gustong gusto ko talaga ito sila. Dapat ito ang mamumuno dahil palaban talaga ito mga kaibigan. Hindi talaga ito sila takot. Hindi natatakot ito dahil siyempre nakipagbakbakan sila sa bundok, nakipaglaban. Dating military, dating naglingkod sa bayan. Kaya alam nila. Kaya mataas ang kailang experience. Diba? Kaya galit na galit sila sa mga corruption kasi dati silang sundalo. Asaan ang presidente doon? Asaan ang armed forces doon? Asaan ang PNP doon? Wala. Wala. Wala, di ba? We, tayo yun. Tayo ang masusunod sa gusto natin mangyari sa bansa. Kaya nga nandito kami na nagpapaliwanag sa inyo na ang karapatan natin, ang kapangyarihan natin ay nasa atin. Kaya nga mayroong isang abogado, mayroong isang political analyst, ha? Take note, ha? Isang abogado, isang political analyst, sabi niya, tama yung ginawa ni Supremo. Ni General Dalo. Tama. Binasa namin ang Constitution. Kung susundan ninyo, binabasa namin ang Constitution by article, by section para maintindihan natin ang kapangyarihan ng taong bayan. Nakuha nyo? Ngayon nyo alam lang na tayo pala makapangyarihan, hindi yung presidente, hindi yung PNP, hindi yung armed forces. The AFP and PNP, they are there to protect us, the Filipino. Diba? Bakit natatakot tayo? Ha? Bakit natatakot tayo? Kayo lang isa, Pilipino. Susunduin natin si General Browner. General Browner, you decide. You are for Filipino people or for the Bangag President. Once you feel your decision, tatanggalin ka namin sa position, General Browner. Ako, ito ang pinakamatindi, no? Ito ang pinakamatinding hamon. Mensahe ni General Mitran dito kay Browner, no? Ako, tatanggalin ka, Browner. Dapat kumilos ka na, Browner. Tama ang tanong ni Colonel General Mitran kung saan ka papanig, Browner, sa mga taong bayan o sa nag-isa lang na bangag. Ha? Tatanggalin ka sa position, General Browner, because the Filipino ay bigo na sa iyong panunungkulan, General Browner, and the Philippine National Police, General Marber.
General Maber, O itong mga mama nito, si, ano, no? Si Browner, si Marvel, kapag wala na sa pwesto ito, ay malaking pananagutan nito sa taong bayan. kayo, mga Philippine Military Academy graduate, Yun. I challenge you all, Oh, PMA, you ito ang will not. matapang, no? I'm the reserve officer from the reserve ROTC. Itong ganito ang mga matapang, dapat ito ganito talaga mamumuno sa ating bansa, matapang, may tapang, may prinsipyo, may panindigan, katulad ni Colonel Mitran, ni Captain Dado. Dapat ito magiging opisyal, secretary, kung si Vice President VP Inday Sara Duterte na ang magiging presidente. So yun lang ang aking reaksyon mga ka-Romy Boy. Sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakisubscribe Romy Boy. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat. Marvel Browner, ayun ang mensahe ni Colonel Mitran sa inyo. Kung huwag kayo magpabingi-bingian, pili kayo sa taong bayan o sa nag-iisa lang inyong kinakampihan. Maraming salamat.